So, bago tayo magsimula tayo, kung tayo manalangin. Mahal namin Diyos, maraming salamat po. Binibigyan niyo po kami ng oras at ng pagkakataon upang may pangaral ng Ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga bawat kaluluwa, lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Sa gabi ito, narito po kami, samahan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng puso na nagsasaliksik at nagpapakumbaba sa inyong harapan upang ang inyong salita ay malayang ministeryo sa aming mga puso, lalo na po sa mga nakikinig. Tulungan niyo po maunawaan ng layunin ng panangaraw ng Ebanghelyo nito sa gabi ito. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa po anumang bagay na maaaring makahadlan sa amin o mag-distract sa amin ay bantayan niyo po, Panginoon, kami upang ang inyong salita ay maging karunungan at kaalaman upang matuntun namin ang kalooban ng Diyos. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, bira lang yung ating Bible seminar every 3 months. Kaya malaking pagkakataon yung opportunity na makapag-evangelize tayo muli. Dito po sa kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro, share ko muna sa inyo. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ubi at pinumlino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Okay? Isang taong mayaman nagsusuot ng kulay ubi, pinumlino, nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Yan yung buhay niya dito sa lupa. Okay? Yung buhay niya dito sa lupa, yan yung kanyang ginagawa. Pero sa kanyang pintuan, nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro na puno ng mga sugat na naghahanap ng makakain mula sa mga nahulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari namatay ang pulubi, siya dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing at mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin. Subuhin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat nahihirap ako sa amoy na ito." Actually, yung purpose ng Bible Seminar ay mababasa natin dito sa kwento ng dalawang taong ito. Okay? Isang pulubi at saka isang mayaman. Okay? Habang nabubuhay pa, yung mayaman, maganda yung kanyang buhay dito sa lupa. Nagpipista sa maraming pagkain. Okay? Yung kanyang pamumuhay, habang nandito siya, ay maaaring hindi niya naiisip yung pangangailangan ng kanyang espiritu. Kasi nagpipista siya araw-araw sa maraming pagkain. Kaya yung lalaking ito, maaaring hindi niya naiisip yung pangangailangan ng kanyang espiritu habang siya ay namubuhay. Okay? Pero sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalan Lazaro na puno ng mga sugat. Yung lalaking mayaman, hindi mo binigyan ng pangalan, pero si Lazaro may pangalan. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Lazaro ay God is my hope. Okay? Kaya yung pulubi, nandun siya, nakahandusay sa pintuan ng lalaking mayaman, naghahanap ng makakain mula sa mga nahulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimura ng kanyang mga sugat. So, yung picture ng dalawang tao ito sa kwento, magkaibang pamumuhay nila habang nandito sila sa lupa. Okay? Yung isang taong umaasa sa habag-awa ng Diyos at yung isang taong iniisip niya na siya ay nagpipista araw-araw, hindi niya kailangan ang tulong ng Diyos. Okay? Kaya nangyari, dumating ang panahon, ang sabi po, namatay ang pulubi. Namatay din naman ang mayaman. Okay?
Yan yung pinaka-ending na ng buhay nila dito sa lupa. Okay, tapos na yung buhay nila. Yung kwento ng buhay nila natapos na. At pagkatapos, yung pulubi, dinala siya ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Okay? Nasaan ba si Abraham? Nasa langit si Abraham. Okay? Namatay din naman at inilibing. Ang mayaman naman inilibing. Pero yung mayaman, mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, tuminga na siya. Hades, yung salitang Hades ay hell or lake of fire or hell. Okay? Kaya, nung nandun siya, tuminga na siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kanlungan. Okay? Yung kwento nito ay nagpapakita kung ano ang kahihinatnan ng tao pag alis dito. At kung ano yung larawan ng mga taong pupunta sa Hades o sa impyerno at sa langit. Bagamat yung lalaking mayaman, maganda yung kanyang kalagayan nung siya ay nabubuhay, pero nung siya po ay namatay, nandun siya sa lugar na kanyang pinagdurusahan. Pero si Lazaro ay inaaliw sa kundungan ni Abraham. Kaya siya sumigaw, sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin." Actually, ito yung katotohanan na ang tao ay kung mahulog doon sa apoy ng impyerno, ay meron siyang kamalayan. Meron siyang kamalayan kung ano yung kanyang pinuntahan. Kaya sinabi niya, "Maawa ka sa akin." Nung nabubuhay pa siya, hindi niya yan sinasabi sa Diyos. Nung maganda yung kanyang kalagayan, kumakain siya, nagpipista siya araw-araw, hindi niya sinasabi yung gano'n. Pero nung yung kanyang katawan ay umalik sa lupa at yung kanyang kaluluwa ay umalis dito sa mundong ito, pumasok sa walang hanggan. Ito yung katotohanan na yung mga kaluluwang mahuhulog doon sa impyerno ay meron silang kamalayan. Kaya sinabi niya, "Maawa ka sa akin. Subuhin mo sila sa upang itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Yung mga tao na namatay na, meron pa silang kamalayan kung saan sila namundo. Yung mayaman ito, dahil nung nabubuhay siya, wala siyang pakailan sa espiritu niya, sa kanyang kaluluwa. Di niya iniisip na kahit kumakain yung katawan niya ng maraming pagkain, kahit masagana yung katawan niya, di niya naisip na yung kaluluwa niya kailangan ng kaligtasan. Pero si Lazaro, bagamat wala siyang pagkain, bagamat si Lazaro ay naghihirap at pulubi, umaasa siya sa Diyos. Umaasa siya sa awa ng Diyos. Kaya si Lazaro, nung namatay, tanggap niya yung pag-asa niya sa Diyos. Pero yung mayaman, nahulog siya sa apoy na ito. Kaya sinabi niya, "Maawa ka sa akin, subuhin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Actually, this is the purpose kung bakit mayroong Bible seminar. Upang ang tao ay maiwasan yung lugar na ito sa kanyang pag-alis. Subalit sinabi na Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay tinanggap mo yung mabubuting bagay at si Lazaro naman ay masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaalok siya rito, ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking bangin inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala rin makakatawid mula riyan patungo sa amin." Okay. Kaya doon sa lugar na pinuntahan nila, magkahimalay, mayroong pagitan. Okay. Kaya sinabi doon, hindi ka pwede makarating dito at hindi rin pwede makapunta riyan si Lazaro. Okay. Sinabi niya, "Kung gayon, pinapakisupusap ko sa iyo, Ama, na isulong siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatuto sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dagang ito ng pagdurusa." Pangalawang kamalayan ng taong ito, yung kanyang mga iniwan. Sabi niya, may 5 kapatid na lalaki pa. Sana, sabi niya, isuko mo si Lazaro upang magpatotoo nang hindi rin sila mapunta sa dagang ito ng pagdurusa. Kaya nahulog siya
Alam niya na may naiwan pa siya, pero sabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Ang ibig sabihin, ang sinulat ng mga propeta at sinulat ng mga taong naiwan ay nandito, naiwan sa atin, di ba? Sinabi niya, hindi ang mga Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga matay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisisi. Sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit na isang bumangon mula sa patay. Si Moises at saka yung mga propeta, meron silang mensahe patungkol kay Kristo, kay Jesus Christ. Diba? Nakasulat dito. Kaya sabi niya, kung hindi nila papakinggan yung mensahe, no? Yung sinulat ng mga ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila mahihikaya kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Actually, sinasabi niya, si Jesus Christ bumangon mula sa mga patay. Di ba? Kaya yung kwentong ito ay sumasalamin sa mga taong nabubuhay dito, ano yung kalagayan nila, at pagkatapos pag-alis nila kung saan pupunta yung mga taong hindi nakatanggap ng kaligtasan. Kaya po yung Bible seminar na ito ay para sa kaligtasan. Mabigyan ng pagkakataon ng lahat. Okay? So, kung gano'n, mahalaga yung pag-aaral. Ano yung purpose ng Bible seminar na ito? For eternal life. Alam niyo po yung salvation, once lang tumadaan. Hindi lagi. Ang Diyos, binibigyan tayo lagi ng pagkakataon. Okay? Pero yung tao, hindi laging may time para umupo at makinig. Okay? Kaya pag-aaralan natin ngayon, yung topics natin ay the Bible and religion. Pangalawa, the Christianity and false belief. And then, the evidence of God really exists. Life is short. The destiny of soul. And then, the eternal destiny. So, ito yung topic natin ngayong araw, okay? Ngayong gabi. So, doon sa Acts chapter 17, verse 22, hanggang 23, kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo lubhang relihiyoso. Nakita ni Pablo yung mga lalaking taga-Atenas na lubha daw silang relihiyoso. Sapagkat sa aming pagdaraan, nagmamas sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos. Kaya sinasamba ninyo na hindi kilala ay siya ipahayag ko sa inyo. Okay. Sabi ni Pablo sa mga taga-Atenas, masyado kayong relihiyoso, pero meron kayong Diyos na hindi kilala. Yun yung Diyos na ipapakilala ko sa inyo. Okay. Kaya maging yung ating panahon, yung mga tao, marami din, relihiyosong tao, naniniwala sa Diyos, pero hindi nila kilalang lubos kung sino ang Diyos. Bakit po? Because of theologia na religion. Okay. Yung salitang theology ay study about God. Okay. Theologia at yung religion. So, ang ibig sabihin ng theology and religion, ano ba yung connection ng dalawa? Theology, study about God. Theology is called a science because it consists of facts relating to God and divine things presented in an orderly and logical manner. This is yung meaning ng theology, study about God. Ano naman po yung religion? Yung religion ay man's belief about God. Religion comes from Latin word meaning to bind. Religion represents those activities which bind man to God in a certain relationship. Kaya yung may mga religion, meron silang mga beliefs and practices na nagbabind sa kanila. Halimbawa, sa ating panahon ngayon, hindi ba? Ngayong tinatawag na Semana Santa, di ba? Tinatawag na traditional beliefs, di ba? No, every year may mga ganitong
tradition na ginagawa. This is the beliefs. Okay? Ito yung paniniwala ng mga relihiyosong tao. Okay? Religion, practice, or tradition. Actually, doon sa Mark chapter 7, verses 6 to 8, sinabi ni Marcos, okay, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos. Okay? Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pag-ali sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Okay? Kaya sinabi dito, iniwan niyo ang utos ng Diyos at pinanghawakan ng tradisyon ng mga tao. Okay? Kasi yung religion ay mind of man's belief or ng tradisyon. Okay? Kaya, halimbawa, ito po ay isang practice ng mga naniniwala sa Diyos, religyoso. Tama po? Malapit na naman ba ito? Pero, ginagawa pa ito ng mga reliyosong tao. Ito, ginagawa ng mga reliyosong tao ito, di ba? Yan yung religion nila, no? Bind sila ng mga practices because this is a tradition. Maging yung mga ganitong gawain ay every year. Tama po? Every year ba ito? Every year? Ha? Na-try nyo na ba mag-sinitensya? Sugatan yung inyong sarili? Actually, itong mga tao ito ay ginagawa nila yan dahil meron silang paniniwala sa Diyos. Meron ba silang paniniwala sa Diyos? Meron, di ba? Ito, meron ba silang paniniwala sa Diyos? Meron. They believe sila. May religion sila. Kaya yan yung kanilang understanding sa paniniwala nila sa Diyos o yung palaspas ng Sunday, di ba? So, this is traditional beliefs. Every year ito ay ginagawa. Pero ano ba ang kahulugan nito para sa kanila? So, what is a religion? Commitment or devotion o the religious observance, sabi niyo sa Webster Dictionary, commitment or devotion. Sabihin, kung meron kang religion, katulad ng mga tao na naniniwala sa Diyos, meron kang commitment, tinatawag yung commitment ng panata, di ba? Panata ang tawag doon sa Tagalog. Kaya po, every January, kung wala ng pandemic, may mga panata, pumunta doon sa Quiapo, di ba? Kaya millions na mga tao ay nagkakaroon ng panata. And then dito maraming tao na every year, tulad ngayon, di ba? Makikita niyo yung mga tao may mga paniniwala sa religion. Pero silang panata. Okay? Mga panata nila every year. So, religion has actually convinced people that there is an invisible man living in the sky, who watching everything you do, every minute of every day. This is the religion. Okay? And the invisible man especially often thinks. Okay? Kaya, actually, yung mga religyoso, meron silang kaisipan ng tinatawag na kailangan ikaw ay maging mabait. Tama po? Kailangan maging mabuti ka. Kailangan maging good person ka. Kasi ang iniisip nila, may Diyos na nakatingin sa kanila. Di ba? Ganun yung kaisipan ng mga tao, religyoso. At meron silang mga practices. Dapat sinusunod mo yung mga every year. Meron pang tinatawag na yung penitensya or nagtitika ka every year. That is a religious belief na ginagawa ng mga tao. Okay? Kaya, ilan bang relihiyon dito meron sa Pilipinas? Actually, napakarami. Okay? Sabi ko dito, the Philippines proudly boasts to be the only Christian nation in Asia. More than 86% of the population is Roman Catholic. Pero kung 86% ng population ng Pilipinas ay Roman Catholic,
biblical yung sinabi ng Mateo chapter 7, verse 13 to 14, na marami talaga yung lumalakad sa daan at marami mahulog sa kapahamakan. Okay? And then, 6% belong to various nationalized Christian cults. 2% belong to well over 100 Protestant denominations. Kasi yung Protestant denominations ay hindi ganun kalaki yung population. Actually, sabi ng Biblia, kaunti lang yung papasok sa langit. And then 4% is Muslim minority concentrated on the southern islands of Mindanao, Sulu, and Palawan, scattered in isolated mountainous regions, and the remaining 2% follow non-percent indigenous beliefs and practices, katulad ng Rizalista. Okay? Nakakita na ba kayo? Nakarinig na ba kayo ng religion ng Rizalista? Maging yung mga meron dito, benevolent missionary, benevolence, okay? Meron dito. Okay? So, ilang mga napahalo. And then the Chinese minority, although statistically significant, has been culturally influential in coloring Filipino Catholicism, with many of the beliefs and practices of Buddhism, kasi yung Chinese naman ay Buddhist yung kanilang belief. Marami bang Chinese sa atin? Yes. Kaya, ano ba yung Bible? The Bible is the sacred scripture of Christians, comprising the Old and New Testament. Definition of the Bible by the prophets of Word of God, Old and New Testament. This is the Bible, the sacred scripture, Bible. Actually, yung lahat ng mga naniniwala sa Diyos ay dito sila kumukuha ng mga pagtuturo sa Biblia. Lahat ng priest dito. Pero may mga ilang mga malalaking sekta o religion na nagpa-imprenta ng sarili nilang Biblia. Okay. Kaya minsan iba yung pag kinumpara yung 66 books sa kanilang Bible, magkaiba. Katulad mo ng mga Jehovah's Witnesses, may sarili silang printing, may sarili silang Biblia. Okay. So, paano ba natin maintindihan yung Bible? Paano natin maintindihan na ito ay salita ng Diyos? Okay. Sabi doon sa 2 Corinthians, chapter 1, verse 20, 2 Peter, chapter 1, verse 20 hanggang 21. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. So, sabi ko dito, walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Kaya, walang private interpretation yung Biblia. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyuman ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Inudyuman ng Espiritu Santo, nagsalita mula sa Diyos. So para maintindihan natin ng konti ito, gumawa ko ako ng diagram. Okay? Halimbawa ko yung presidente, kapag siya ay nagbigay ng statement, may mga reporter lagi, di ba? Tama ba? May mga reporter ba lagi? Kaya yung mga reporter, sinusulat nila kung ano yung mga sinasabi ng presidente. Okay. Tama ba? Kung gano'n, yung nakasulat dito sa newspaper, hindi po galing sa isipan ng reporter, kundi galing sa isipan ng presidente. Tama ba? Yung sinabi ng presidente, isinusulat ng mga reporter dito at nagiging newspaper. Okay. Ganon din naman ang Diyos. Okay? Yung mga propeta, inudyukan ng banal na Espiritu, binigyan sila ng karunungan para isulat ang Biblia. Naisulat nila yung Biblia sa pamamagitan ng karunungan ng banal na Espiritu. Kaya doon sa Old Testament, noong unang panahon, ito yung ginagamit, yung scroll. Di ba? Sa Old Testament, yung mga prophets
And then, sa panahon ng New Testament, bagamat scroll, pero sa panahon ng nalimbag yung Biblia, nagsimula akong gawin isang libro, yung 66 books. Pero yung New Testament, isinulat po siya sa Griego. Kaya sa pamamagitan ng pagpudyok ng banal na Espiritu. Kung ganon, ang Diyos ay nagsalita sa mga prophet, isinulat nila yung sinabi ng Diyos, kaya yung Biblia ay hindi galing sa prophet, kundi galing sa Diyos. Salita ng Diyos. Kaya yung inspiration and authenticity of the Scriptures. Inspiration, na sinasabi ni Webster, the supernatural influence of the Spirit of God on the human mind, by which prophets and apostles and sacred writers were qualified to set forth divine truth without any mixture. Tulad ng sinabi ko po sa inyo, yung meaning o yung interpretation ng Scripture ay hindi galing sa personal insight or ideas ng nagtuturo. Okay? Kaya sinabi doon, this is the divine truth without any mixture. Kaya dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay inasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo sa pagsaway, pagtutuwid sa pagsasanay sa kapatiran. Okay. Ang lahat ng mga kasulatan ay inasihan ng Diyos. Kung ganoon, yung kasulatan ito ay lumabas mula sa bibig ng Diyos, inspired by the Holy Spirit. Okay. Kinasihan ng Diyos. So, doon po sa Revelation chapter 22 verse 18, sinabi po, aking ginagalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kung sino man daw ang magdagdag sa mga ito, hindi ba nakakatakot yan? Ang sabi doon, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat. Kaya bang baguhin ng tao yung Biblia? Actually, ang mga matatalinong theologian, maraming mga malalaking religion na mga cults, belief, katulad ng Jehovah, the Latter-day Saints, yung mga Iglesia, nagprinting sila ng sarili nila ganito. Pero yung Bible nila ay kakaiba sa Bible na ito. Hindi parehas. Kaya doon, may mga dagdag. Okay? May mga dagdag, may mga bawas, may mga dagdag. Pwede nilang baguhin yung pagkakasulat, pero hindi nila kaya i-omit. Hindi nila kaya i-omit yung interpretation kasi yung nag-iingat ng salita ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ko po sa inyo, yung Bible ay hindi nagmula sa pansariling kahulugan, di ba? Pwede nilang baguhin yung ganitong pagkakasulat, pero hindi nila pwedeng mabago yung interpretation. Kaya, yung human interpretation ng Biblia ay based on their ideas, insight, and knowledge education. Pero yung spiritual interpretation, hindi base sa education, sa knowledge ng tao. Kaya nga, sinasabi doon, yung mga pastor na nasulat sa Ephesians, tinawag ng Diyos para ipangaral yung ebanghelyo ito. So, sino yung pwedeng magturo ng Biblia? Dapat totoo kang born again. Tama po? Dapat totoo kang ligtas. Dapat totoo kang anak ng Diyos. Kasi kung hindi ka naman born again, ang sabi ko doon sa Bible, sa Romans chapter 8, yung Espiritu ng Diyos ay nasa taong ligtas. Kung ganoon, yung Espiritu ng Diyos ay magbibigay ng kabungan upang ma-interpret yung meaning ng Scripture. Kaya sinabi doon sa John, di ba? Doon sa John chapter 14.
John chapter 14 verse 26. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, ang susuguin ng mga sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo. Okay. Sino po siya? Ang Holy Spirit. Okay. Siya ang magtuturo sa inyo lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo. Sino po sila? Yung mga ligtas na tao. Ng lahat ng aking sinabi. Sino po ito? Si Jesus Christ. Okay. Kaya pag-alis ni Jesus Christ, isinubo yung banal na Espiritu upang siya mismo ay magturo sa pamamagitan ng bibig ng mga pastor na ligtas siyempre, mga born-again pastor. Kung ganoon, yung Bible ay walang private interpretation. Hindi galing sa ideas, hindi galing sa seminary, hindi galing sa education. Kaya sinabi diyan, isinugo yung banal na Espiritu upang ano daw? Magturo. Magtuturo siya sa inyo, sa mga taong ligtas. Kaya yung Biblia ay hindi po pwedeng mabago ng tao yung meaning, yung interpretation. Pero pwede nilang baguhin yung letter, yung pagkakasulat. Ano, naintindihan niyo po? Pero sabi, huwag mong dadagdagan at huwag mong babawasan. Kasi itong 66 books ay inspired by the Holy Spirit. 66 books. Okay? Kaya yan yung Biblia, 66 books na inspired by the Holy Spirit. Kaya sinabi po sa Isaiah chapter 34, verse 16, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga ngailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon. At tinipon sila ng kanyang Espiritu. Yung salita ng Diyos, sabi po rito, yung aklat ng Panginoon, tinipon sila ng kanyang Espiritu. Yung aklat ng Panginoon ay tinipon ng kanyang Espiritu. Iniingatan ng Diyos yung kanyang salita. Bagamat mababago ng tao yung letter, yung pagka-printing, yung pagkakasulat, pero hindi nila mababago yung interpretation, yung meaning. Kasi ang tunay na interpreter na nagtuturo ng Biblia ay ang banal na Spirit. Kaya sinabi sa Santiago, di ba? Mas doble yung parusa, yung judgment sa mga tagapagturo. Di ba? Strictly silang hahatulan. Dahil sa kanilang bibig, maraming pwedeng mahulog sa impyerno o dahil sa kanilang bibig, maaaring marami ang makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya yung Biblia ay divine revelation written for almost 1,600 years. Old and New Testament, only yung Old Testament ay 39 books, yung New Testament ay 27 books. So, all in all is 66 books. This is only the Bible, yung inspired by the Holy Spirit, yung 66 books. Okay. Purpose of written for eternal life. Translated for almost 3,300 languages and then 1,189 chapters. Ang dami, di ba? Kaya pag natapos niyo yung Biblia, nabasa niyo yung 1,189 chapters. Okay. Maraming chapters, verse po ito. Chapters ba? O tama, chapter. 1,189 chapters. Okay. So, kung titignan natin, pag pinabasa natin yung Bible, ganito karami yung nilalaman. And then, bestseller all time. Bestseller all time. Yung Biblia. Kaya sabi ko dito, yung purpose niya ay for the eternal life. Yun yung purpose. So what is the Bible? The Bible is the divine revelation. Kaya merong dalawang revelation na binabanggit, yung general revelation at saka yung tinatawag na specific. Yung general revelation, sa pamamagitan ng konsensya ng tao, nalalaman nila na ang Diyos ay nagpahayag sa kanila. In Romans chapter 2, verse 15, kanilang pinakita na ang inihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi. Okay? Nagpapatotoo rin ang kanilang
budhi. Kaya yung conscience ay ito yung voice of God sa ating panloob na pagkatao, nagsasalita sa atin kung tayo ay nagkasala, yung conscience natin. Okay? At sabi nito, at ang kanilang mga pag-isip ay naglilita o nagdadahilan sa isa't isa. Okay? Yung conscience, lahat ng tao ay mayroon ito. Meron po ba lahat ng tao nito? May konsensya mo ba kayo? Kaya pagka yung mga mamamatay tao, sinasabihin nila, wala kang konsensya, di ba? So, wala kang konsensya. The second revelation of God, in general, ay through the creation. Yan sinabi ko doon sa verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yan ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ipinahayag ng Diyos sa kanila. So kung ganon, mismo ang Diyos ay nagpahayag sa atin sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang nilikha, sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita natin. Yan yung revelation ng Diyos sa tao, na mayroong isang Diyos. And then yung specific na revelation ay yung Bible. This is a specific. Nagte-testify. Sinabi doon sa John chapter 5, verse 39. Okay? Verse 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong tayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sino po ito? Tungkol kay Jesus. Nagte-testify yung Biblia tungkol sa gawa mismo ng Panginoon. Kaya kung binabasa natin yung Biblia, nagpapatotoo siya, nagsasalita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Nagpapatotoo tungkol sa gawa ng Panginoon. The second, si Jesus Christ. Okay? Kaya doon sa Isaiah chapter 9, verse 6, ipinakilala kung sino si Jesus Christ. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pagmamahal ay maaatan sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya mula dito, yung katangian ni Jesus Christ bilang isang Diyos. Yan yung sinabi ng Biblia. Maging doon sa chapter 7, verse 14, ipinakilala din po si Jesus Christ. Okay? Bilang Emmanuel, sinasabi ng God with us. Kaya ang Panginoon mismo nagbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang berhen na maglilihi at manganak ng isang lalaki. Kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Siyempre, ito po ay si Mary at ito naman ay si Jesus Christ. Okay? Yung pagitan ng propesiya sa pagitan ng bago dumating si Jesus Christ ay 700 years BC, before Christ. Yun ang ibig sabihin. Okay? Sinulat mo yan, yung propesiya tungkol kay Jesus. So kaya po, bakit pa kailangan natin yung Biblia? Una, alam natin yung Biblia ay to make you wise for salvation. No? Dadalhin tayo, ituturo tayo sa daan ng kaligtasan. Given by God for profitable doctrine or teaching, sa tamang pagtuturo. Okay? And then for reproof and correction, for instruction in God's righteousness, for you to become a part of God's family. Okay? Kaya yung Bible, doon po sa 2 Timothy chapter 3, verse 15, 2 Timothy chapter 3, verse 15. Kung paano mula sa pagkabata ay nalalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tungo sa kaligtasan. Actually, yung kaligtasan, hindi po binabanggit yung kaligtasan ng katawan. Kaligtasan ng ating espiritu. No? Spiritual salvation. Kasi yung soul ay mahulog sa hell, kaya kailangan niya ng kaligtasan. Kailangan niya ng kaligtasan.
So, the Bible is the account of God's action in the world and His purpose with all creation. The writing of the Bible took place over 16 centuries, and it is the work of over 40 human authors. And it is a quick, amazing collection of 66 books with very different style, all containing the message God's desire us to have. So, ano ba yung desire ng Diyos para sa atin? Nakasulat po doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 4. Okay? Na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. This is the desire of God para sa atin. Okay? Kaya, sinabi ni Leonardo da Vinci, the greatest deception men suffer is from their own opinions. Okay? So, kaya yung Bible ay hindi po naglalaman ng mga opinion or insight or ideas. Okay? It is God's message. Okay? Kaya, to the religious people, it is a religious book, yung Bible. To the atheists, it is a mythical book. Yung atheists ay mga hindi naniniwala sa Diyos. Okay? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa science, naniniwala sila sa mga isinulat ng mga taong hindi rin naniniwala sa Diyos. To the philosophers, it is a source of knowledge and wisdom. But to God, it is the only way of salvation. Ito po yung Bible. Then yung Bible ay hindi po ginagamit para magkaroon lang ng karunungan. Ibinigay ito para matagpuan ng tao yung daan ng kaligtasan. So, naniniwala ba tayo sa Biblia? Si Martin Luther, sinabi niya, unless I am convicted by Scripture and plain reason, I do not accept the authority of popes and councils, for they have contradicted each other. My conscience is captive to the words of God. I cannot and will not recant anything, for go to against conscience is neither right nor safe. Say, here I stand. I cannot do otherwise, God help me. Alam natin si Martin Luther, siya po yung tinatawag na Protestant reformer. Sa kanya nagsimula yung mga Protestante. Okay? Ang ibig sabihin, yung mga Protestant ay humiwalay mula dun sa teaching ng Catholicism, ng Catholic teaching doctrine. Okay? Siya yung gumawa ng sulat na against the indulgences of Catholicism. Okay? Kaya sabi niya, unless I am convicted by Scripture and plain reason, I do not accept the authority of popes and council. Okay? Kasi yung popes, hindi ba, sa hierarchy ng Catholic, siya ay kapantay sa authority na ni Christ, di ba? Representative. Kaya yung mga tao sa kanya lumalapit, nagpa-confess, di ba? So, yan yung kanilang order. Okay? So, how do we know that the Bible is true? Korean book written by Muhammad. Buddhist book written by Gautama and Buddha. Hinduism is book written by the unknown. But the Bible written by prophets, disciples with the guidance of the Holy Spirit. Okay, so, tingnan po natin ito. The Judean wilderness, on the edge of the Dead Sea, in a place called Qumran, came some of the most significant artifacts of modern times, the Dead Sea Scrolls. For 2 millennia, the Dead Sea Scrolls lay hidden in 11 caves throughout the Qumran area. Their discovery marked the biggest archaeological find of the 20th century. To learn more, we hiked up to one of those 11 caves with Stephen Fong, founder of the University of the Holy Land and an expert on the Dead Sea Scrolls. Why are they so important to us today? The reason why the Dead Sea Scrolls are important is because they confirm the Bible that we have. There's variants, but basically you can hardly tell the difference between the two texts that we have in Qumran and in our own Bibles. The scrolls provide a 2,000-year-old link between the scriptures during the time of Jesus and today. Because we can actually hold the same scrolls in our hands that they held in their hands 2,000 years ago. And when somebody sits there with their New Testament and Bibles
in the United States and they're listening to their favorite sermon, they can know that this Bible was based upon manuscripts that people held in their hands from 2,000 years ago. Now, for the first time since 1967, the original scroll of Isaiah, perhaps the most significant part of the entire discovery, is on display at the Israel Museum. We thought that the best way to honor the state of Israel is to bring back this major treasure of the Jewish nation for the celebration of the 6th anniversary of the country. It's hard to overstate the amazing coincidence that this massive scrolls were discovered around the same time, in the same months that the state of Israel was proclaimed and was found here in the land here. Reutman explains why the scroll of Isaiah holds a special significance for Christians. We have only one instance in all the Gospels that actually we have Jesus reading from a scroll, as in the Gospel of Luke chapter 4, that on Shabbat, on Saturday, in Nazareth, he was given the book of Isaiah, and he read from the book the famous passage in Isaiah chapter 61. The words Jesus quoted from Isaiah 61 were, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." 2,000 years ago, the Isaiah scroll and many others were hidden in the caves near Qumran. 2,000 years later, the scrolls still speak to us today. Chris Mitchell, CBN News, Qumran. So, yan po yung Bible written by prophets and disciples with the guidance of the Holy Spirit. Kaya Isaiah chapter 48 verse 16, "Kayo lumapit sa akin, pakinggan ninyo ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito ay naroon ako, at ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu." Dahil sa salita ng Diyos, ang sabi ko dito, pakinggan ninyo ito. Okay? Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. This is Isaiah chapter 48 verse 16. So, meron tatlong powerful religion sa mundo ito. Okay? Una, yung Islam. Okay? Actually, yung population nila ay napakabilis sa ating panahon. Meron silang Mecca, di ba? Nagta-travel sila once a year. Pangalawa, yung mga Christian. Okay? Jewish Christian. Okay? Nandun sila sa Israel. Nakatirik. Yung ito ay Mecca, o ito ay hawak ng mga Muslim sa panahon na yun. Okay? Itong Jerusalem na ito, itong bahagi ito. Pangatlo, yung Holy Temple in Rome, yung Roman Catholic. Okay? Ito ay nasa Rome, di ba? Parting Europe. Okay? Sila yung mga malalaking population ng religion sa ating panahon. Pero, yung sabi ko dito sa Mateo, chapter 7, verse 13, "Pumasok kayo sa makikot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Marami ang pumapasok doon. Sapagkat makikot ang pintuan, masigip ang daan patungo sa buhay, kakaunti ang nakatatagpo niya." Actually, yung Christianity ay nahati pa siya sa dalawa, di ba? Sa tingin ko, yung population ng mga totoong ligtas ay kakaunti lang. Maring napakaliit lang ng percent o porsyento. Kasi sabi ko dito, kakaunti lang ang nakakatagpo ng buhay. Pero, mas marami, sabi dito, maluwag ang pintuan, malapad ang daan, patungo sa kapahamakan, at mas marami ang pumapasok doon sa kapahamakan. Kaya kung titignan natin yung mga totoong ligtas, no, sa church, no, maaaring yung population kaunti lang, maliit lang. Okay? Kaya sinabi mo doon, so yung Islamic belief ay nagsimula lang sila noong 570 AD to hanggang 632. So, bago pa sila
magsimula, yung Bible ay naisulat na, di ba? Okay. Yung Islamic. Yung Hinduism, around 1,500 BC. So medyo mas na sila, yung Hinduism. And Buddhism, 463 BC. Pero yung Bible ay 1,500 years BC na isulat yung Old Testament. Hanggang AD 100 na isulat yung Old New Testament. Okay? So almost 1,600 years bago natapos yung Biblia. So bago pa magkaroon ng mga ganitong religion, yung Biblia ay naisulat na. Okay? Nag-exist na yung Christianity, yung Christianismo. Okay? Pero maraming mga form ng mga tinatawag na born again, di ba? Term. Halimbawa, si Eli Soriano, di ba? Actually, si Eli Soriano, galing po siya sa iglesia. Kaya nagtayo po siya ng religion, ang tawag dito ay ang dating saan. Okay? Pero sila, hindi po sila naniniwala sa tinatawag na Trinity, yung tinatawag na non-Trinitarian. Kasi yung mga Kristiyano, naniniwala sila sa tinatawag na God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di ba? Nakasulat noon sa Mateo chapter 28, verse 19. Kaya paghayon ninyo, gawin yung alagad ng lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan yung salitang Trinity. Di ba? Pero ang mga, ang dating daan, hindi sila naniniwala sa Trinity. Okay? Maging yung founder na tinatawag na Latter-day si Joseph Smith, non-Trinitarianism din siya. Di ba malaki yung church nila dito na nandyan sa harap ng airport. Sa harap ng airport. Okay? Nandyan sila. May church nila dyan. Okay? Mga non-Trinitarianism. Di sila naniniwala sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Magiging Jehovah's Witnesses, ganoon din po. Di ba? Pumupunta sila sa bahay-bahay. So, tinatawag din sila non-Trinitarianism. Kaya, kung titignan natin, hindi sila, bagaman hindi sila naniniwala sa Trinity, pero wala silang mga images. Wala silang mga ribulto, wala po silang gano'n. Hindi katulad ng mga Catholics, meron silang images, di ba? Yung born again din, wala mga images, di ba? Wala tayong images. Kaya, yan lang yung kawan sa kanila. Pero, yung born again ay naniniwala sa Trinity. Maging si Felix Manalo, yung iglesia ay non-Trinitarianism din. Hindi sila naniniwala. Kaya, sa kanilang naniniwala, si Jesus Christ ay isang tao, hindi Diyos. Marami rin mga tinatawag na born again pretenders. Si Pastor, si Apollo Kibuloy, yung kanilang identity rin ay belong sila sa tinatawag na born again community. Okay? Yung kanyang grupo. Kaya maraming mga naniniwala na halos parehas lang yung ginagamit, Biblia. Kaya minsan mahirap ma-identify sino ba talaga yung totoong born again. Di ba? Sino ba talaga yung totoong ligtas? Kasi halos pare-parehas lang yung hawak, yung Biblia, pero minsan ma-identify mo rin yung mga Kristiyano. Minsan mahirap din i-identify pagdating sa tinatawag na, anong tawag dito? Pamumuhay, di ba? Siguro may mga born again na mayroong mas mabait kaysa sa atin. Di ba? Pag sinabi, kasi mga born again, mabait yan. Eh baka mayroong mas mabait kaysa sa atin, di ba? Pero, yung isang bagay na nakita ko, yung differences sa mga taong ligtas pagdating sa counseling. Pag tinatanong mo sila, ano ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Sa Biblia, dapat laging biblical, laging according to the scripture. Di ba? So may mga tao hindi rin naniniwala sa Diyos. So yung United Church of Christ,
a prominent former members of LX Manalo. Itong sila Apollo Kibuloy, mga foreign members sila, galing sila dyan. Si Kibuloy galing sa UCCP, United Church of Christ. Galing siya sa UCCP. Yan yung kanilang mga pinanggalingan, pero halos belong sila sa tinatawag na community ng mga denomination. Pero yung pinaka-complicated na paniniwala o pananampalataya dito sa mundong ito ay yung Christianity. Kasi Christian tayo, hindi ba? Christian. Yung mga yan, tinatawag din silang mga Christian, di ba? Christian. Okay. Kasi maraming klase ng Kristiyano. May dalawang Kristiyano sa loob ng Catholic, di ba? So, definition of Catholic, relating to or forming the ancient and divided Christian church for a church, claiming historical continuity from it. A person who belongs to the universal Christian church is termed a Catholic. Before, yung term ng Catholic ay biblical. Yung teaching, sila yung universal Christian church. Pero, dahil nagkaroon ng division, so yung Catholic ay naging Roman Catholic. Nagkaroon ng tinatawag na division. No, sa panahon ng mga apostles, pagkamatay ng mga apostles, sa panahon ng mga church fathers, sa mga bishop, nahati. So, kung gano'n, merong tinatawag na universal church, yung Christian church. Dahil naman ngayon, yung tinatawag na born-again church. Kaya, meron din Roman Catholic Church. Magkakaiba po yun. Meron kang Lutheran Church. Kaya pag tinanong mo, anong religion mo? Diba? So, pag tinanong mo ngayon, anong religion mo? Ako ay born again. Anong religion po ninyo? Born again? Siyempre, pag sinabi mong born again, ibig sabihin, unbiblical yan. Pag sinabi mong ikaw ay, ang religion mo ay born again, it is unbiblical. Kasi yung salitang born again ay walang kinalaman po sa religion. Kasi sabi ni Jesus Christ doon sa John chapter 3, John chapter 3, verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban ng isang tao ay ipanganak na muli. Kaya nga ako minsan may tanong, di ba? Kailan ka ipinanganak na muli at paano? So, ang sabi ni Jesus Christ, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli. So, yung salitang born again, di ba? Kaya pag tinanong ka, ano ba ang religion mo? So, mali yung sagot na I'm born again, di ba? Kasi yung born again ay walang kinalaman sa religion. Siguro yung iba, ginagamit yung salitang, anong religion mo? Christian. Di ba? Malilito ka talaga. Kahit sa mga legal documents, pag tinanong mo doon sa, pag kayo po ay mag-a-apply, halimbawa sa inyong mga personal documents, halimbawa sa marriage certificate, lalagay mo, anong religion mo? So, ilalagay mo, yung iba, ginagamit, Baptist ako. Yung iba, Pentecostal. Yung iba, Evangelical. Kaya yung mga born again ay alien talaga pagdating sa salitang religion. Alien. Wala tayong identity na religion. Kasi yung salita born again ay walang kinalaman sa salitang religion. Naintindihan niyo ba? Kaya pag naligtas po kayo, hindi po kayo tinatawag, sa tingin ko, kasi medyo minsan, saan ka naka-membro, di ba? Membership. Pag naligtas tayo, actually mas biblical yung sinasabi, ako ay membro o kabilang sa pamilya ng Diyos. In Ephesians chapter 2 verse 19, di ba? Belong ako sa pamilya ng Diyos, hindi ako belong sa isang denomination or any form of religion. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung ganon,
Kapag ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos. Yan yung salitang born again. Pero wala kang malinaw na identity patungkol sa religion. Wala, naintindihan niyo ba? Kasi nalilito, maraming nalilito sa ganung kaisipan. Kaya pagka naligtas ka, so mawawala na ng religion. Magiging miyembro ka ng pamilya ng Diyos. Christianity. Okay? Actually, ito yung tinatawag na sa Catholic, di ba? 7 sacraments. Lahat ng mga dito isinilang dadaan dito. Tama ba? Lahat. Maraming mga branches yung Christianity, no? Sa Christian denomination marami na minsan nalilito talaga tayo. Tinatawag silang mga born again. Halimbawa yung Protestant, tinatawag yan born again. Baptist, Pentecostal, Evangelical, Lutheran Church, Independent, o non-denominational group, ang tawag yan ay born again church. Kaya malilito po talaga kayo kapag ano ba talaga ang tama dito? And then, denominationalism, merong mga Pentecostal marami, di ba? Evangelical, so Jesus is Lord, Hillsong Church, Church of Christ, Presbyterian, United Methodist, Church Unida Church, Alliance, Independent, Southern Baptist, Conservative, Fundamental, Bible Baptist, Grace Baptist Church. Kaya pag tinignan natin, 19th century, naglabasan yung mga iba't ibang denomination. Kasi, actually, ang nangyari, no, lahat ng mga pastor, kapag minsan nga, natutulang ng Bible study, humawak ng Biblia, naisip na, magtatayo na lang ako ng church. So, naging open na lang ito, magtayo ng mga denomination. At yung iba, napapa-affiliate na lang para magkaroon ng pangalan. Kaya sa ating panahon, tinatawag ito lahat na ano? Mga born again. Pero kapag ni-research niyo po yung mga doctrine, yung teaching, iba-iba, di ba? Kaya may maririnig kayo sa kanila, mayroong naniniwala sa kanila na walang kaligtasan, di ba? May naniniwala sa kanila na salvation by works, may naniniwala sa kanila salvation by law, may naniniwala sa kanila salvation by baptism, ABC o decision, lahat. Election. So lahat ng ito, actually lahat ng ito, hindi po yan united. Pero tinatawag silang ano? Born again. Kaya ho, kahit na sa ating panahon, dito talaga ang mga tao, pagka nakita nila yan, di ba? Ay, saan ka ba? Ako nga minsan, marami nagtatanong sa akin, saan ka ba bilong na denomination? Baptist ka ba? Evangelical ka ba? Minsan, di alam ako nagsasabi, sinasabi ko na lang, ako ay ligtas na anak ng Diyos, ipinanganak ng muli. Kaya kung hindi natin titignan dito, ano talaga yung tama at totoo? Okay? But what may surprise you is the majority of our young generation don't even hold the biblical belief system. Sa ating panahon, lahat ng mga teaching sa ating panahon, halos hindi na dito nakabase. Halos hindi na ito yung foundation ng doctrine of teaching. Most Christians consider their own generational belief rather than the truth. So, to believe in God is enough. Sapat ba yung maniniwala lang kayo sa Diyos? Maraming mga taong naniniwala sa Diyos na maghulog sa impyerno, di ba? Halimbawa po sa Mateo chapter 7 verse 21. Binanggit ko doon, sabi po ni Jesus Christ, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, na ipapasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, na ipapasok sa kaharian ng langit. 86% ng mga Catholic ay naniniwala na tumatawag ng Panginoon, Panginoon kay
Jesus Christ. Tama po? 86%. So, pero sabi ni Jesus Christ, hindi lahat. Hindi lahat ang tumatawag. Okay. Kaya kailangan malaman natin ano ba talaga yung tamang kaligtasan. Okay. Tatlong bagay na sumasara o 3 kinds of lacking understanding about God. Number 1, our conscience was corrupted by the evil desire. Number 2, our moral was perverted and twisted by the wrong belief. And number 3, our free will was under the power of sin. Actually, kahit na minsan kung ligtas na tayo, minsan yung kasalanan ito, minsan ay nakakagawa pa sa atin. Kaya sabi doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian at Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Kaya yung mga wrong belief, wrong understanding, mga false belief, sarado yung mata pagdating sa truth. Sarado, binulag. Kaya hindi sila mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Hindi sila makakita ng kaligtasan. Okay? So, paano ba hinahanap ng mundong ito yung katotohanan? The way of the world to define the truth. Number 1, hinahanap nila yung truth by philosophy. Kapag mahusay sa filosofiya, rational, logical. So, ang tingin nila, it is the source of truth. Rational, religion, science, culture, values and beliefs, and education. Ganito, dinidefine ng mundo ito yung truth. Dito nila hinahanap yung katotohanan. Okay? Nasabi ni Jesus Christ sa John chapter 8 verse 32, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Truth. Saan ba natin malalaman yung katotohanan? In John chapter 17 verse 17, papanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung ganoon, para malaman natin yung truth, wala sa lahat ng mga ito. Tama po? Wala dito. Kailangan makita natin yung katotohanan sa pamamagitan ng Biblia. Sa Biblia, mayroon pong history. Sa Biblia, mayroong evidence, may facts. Kaya, kung bubuksan natin yung Biblia, aside from the philosophical books, rational, science, logical, so sa Biblia, matatagpuan natin yung truth. Dito nakasulat. Kaya sinabi doon sa Awit chapter 25, verse 5. Awit chapter 25, verse 5. Awit chapter 25 verse 5. Okay, pakibasa po, 3 to 1. Akayin mo. Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Kung ganon, kung ang tao ay walang Biblia at hindi nabasa ang Biblia, hindi rin niya pwede matagpuan ang katotohanan. Akayin mo ako sa katotohanan, sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. So, para malaman natin yung truth, kailangan natin Biblia, Bible. Kaya pinag-aralan natin yung Biblia. Kaya sabi ni Jesus Christ, sa mga nagtuturo ng Biblia, sa panahon ng siya ay nangaral, sabi niya, hayaan mo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay.
Ikaw na bulag na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng kopa ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Kapag kayo mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo ng mga pinakatililingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay at ang lahat ng uri ng karumihan. Kaya hindi naman kayo na sa labas ay misturang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sino ba yung mga bulag na Pariseo? Mga teacher of the law, teacher of the scripture. Nasabi ni Jesus Christ sa kanila, kayo ay mga mga bulag na taga-akay. Kaya kung ang sumusunod sa inyo, bulag, umaakay sa inyo yung bulag, yung mga bulag din kasama yung maghulog sa bukay. Sabi pa naman, maraming bulag, di ba? Maraming bulag na nagtuturo ng Biblia. Kaya sabi ni Jesus Christ, yung bulag dito, ang itinuturo ay hindi yung itinuro ni Jesus Christ. Actually, yung mga bulag na ito hanggang ngayon ay nag-i-exist sa ating panahon. Kaya yung mga bulag, saan nila dadalhin yung mga sumusunod at naniniwala sa kanila, mauhulog din kasama nila sa buhay. Kaya mahalaga po yung pakikinig, hindi ba? Can we find the evidence of that? Sabi ko sa Romans chapter 1, verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay dahil sa kanila. Yamang ito ay ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ipinahayag ng Diyos sa kanila. Okay. In Hebrews chapter 11, verse 6, at kung walang pananampalataya, ay di maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya, ay dapat sumasampalataya may Diyos. At siya ang tagapagdirig at timpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kung walang pananampalataya, hindi maaari kalugdan ng Diyos. So, kailangan yung faith, di ba? Kailangan yung faith para matagpuan o maniwala sa Diyos. So, binanggit yung tatlong bahagi ng ebidensya ng pananampalataya. Una, yung creation. Pangalawa, yung spirit. Pangatlo, yung buhay, life. Meron tayong buhay, yung creation, nakikita natin kung ano yung ginawa ng Diyos. Yung Espiritu, binigyan tayo. And pangatlo, meron tayong buhay. Life. Lahat ng ito ay nakasulat sa Biblia. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at binukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. This is the creation. Ginawa ng Diyos yung kalawakan. Makikita namin yung kalawakan na ito ay ginawa ng Diyos. Kaya, ito po yung disenyo ng Panginoon. Diba? This is a design by God. Yung formation ng mga planets. Diba? Nasaan tayo? Nandito po tayo. Diba? Pangatlo. Kaya minsan, iniisip natin kung ito ay accident lang na dito napalagay, sumaring itong ibang ito ay accident din kung bakit nandyan. Tama po? Pero yung distance ng ating mundo mula sa araw ay sapat para po tayo mabuhay. Di ba? Sapat para tayo mabuhay. Yung temperature. Okay. Kaya ito yung perfect design ng Diyos. Yung pagkakalagay niya sa earth. Okay. The design was evident in the universe points to supreme mind. There is a supreme mind. No? Yung design ng universe. Sabi po doon sa Isaiah chapter 45 verse 18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, nalulihan ng langit. Siya ay Diyos na nagkanya ng lupa at gumawa niyon. Na kanyang itinatag, hindi na ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanihan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Ako ang Panginoon, wala nang iba. Kaya yung mundong ito ay dinisenyohan ng ating Panginoon. In Job chapter 38 verse 22, nakapasok ka na ba sa mga tipunan ng niyebe? O nakita mo na ba ang mga imbakan ng yelo na aking inilalaan sa panahon ng kaguluhan para sa araw ng labanan at ng digmaan? Nakapasok ka na ba sa imbakan ng niyebe? Okay. So kaya, kung gano'n, merong mga
bagay na ginawa ang Diyos na hindi pa natin nadidiscover. Di ba? Hindi pa nadidiscover. Okay? In Job chapter 26 verse 7, inuunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Ang sabi dito, ang daigdig ay ibinibitin sa kawalan. Actually, yung Job chapter 26 o yung Job ay sinulat 3,500 years ago, isinulat ni Job yung mga salitang ito. Pero nung naka-invento yung mga scientists ng isang telescope para masilip yung kalagayan ng mundo, so kinonfirm ng mga scientists kung ano yung position ng Earth, nakabitin sa kawalan. Na-discover nila na yung Earth ay nakabitin nga sa kawalan, sa universe, at nakabitin sa kawalan. And the Earth suspended over nothing. Bible said 3,500 years ago. The modern science proved. Maging yung mga hayop ay nagtuturo din. Ngunit ngayon, tanungin mo ang mga hayop, tuturuan kanila. Ang mga ibon sa hipapuwid at kanilang sasabihin sa iyo. O mga halaman sa lupa, tuturuan kanila. Ang mga isda sa dagat ay nagpapahayag sa iyo. Sino hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Kaya kung pumunta po kayo, halimbawa pumunta po kayo dyan sa anong pangalan ng tabing dagat? Imelda Avenue. Imelda Avenue yan, di ba rin nandito? Sa may malapit dyan sa likod ng munisipyo. Kasi madalas akong pumupunta dyan. Pag nandyan ako, tumitingin ako sa creation. So pag tinitingnan mo yung mga bagay na ito, nare-realize mo na ito yung mga ginawa ng Diyos, di ba? Kaya sinasabi dito na yung mga bagay na ito ay ginawa ng Diyos. Maging yung lahat ng mga bagay na nakikita natin sa Genesis chapter 1 verse 11, actually yung mga punong ito ay mas malaki kaysa tao. Sinabi ng Diyos, simulan ng lupa ng halaman, mga tanim na nagkakabigli, punong kahoy na namumunga. Ito yung God's creation, yung evidence. Yung water. Sinabi ng Diyos, magtipon ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako. Hayaan lumitaw ang lupa, ito yung nangyari. Yung water. Kaya sa Jeremiah chapter 5, verse 22, hindi ba kayo natatakot sa akin, sabi ng Panginoon? Hindi ba kayo nanginginig sa aking harapan? Sapagkat inilagay ko ang buhangin bilang hangganan sa karagatan. Isang palagiang hadlang na hindi nito malalampasan. Bagaman tumaas sa mga alon, hindi sila magtatagumpay. Bagaman ang mga ito'y magsinugong, hindi nila ito madadaanan. Sabi po ni Jeremiah, inilagay ng Diyos yung buhangin bilang hangganan sa karagatan. Kaya sabi niya, bagaman tumaas ang mga alon, hindi sila magtatagumpay. Kaya dito sa tabing dagat, nung nagbagyo, hindi ba, sumampa yung alon, sumampa yung dagat. Pero ngayon, wala na, bumalik na naman sila sa dati. Okay. Kaya sinabi dito, nilagyan kasi sila ng Diyos ng hangganan. Kahit yung mga nangyaring tsunami sa Japan, pumapasok sila doon sa mga land, sa city, pero bumabalik din sila sa dagat. Dahil nilagyan sila ng Diyos ng hangganan. Maging yung galaxy, sinabi mo doon sa Awit 147 verse 4, ang bilang ng mga bituin ay kanyang ibinibilang. Ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Isang kamanghamanghang salita na yung lahat ng mga bituin ay may pangalan, di ba? Pero hindi pa yan na-discover lahat ng tao. Di ba? Hindi pa na-discover. Kung ang billion stars, it is impossible mapangalanan niya ng lahat ng tao. Diba? Pero sa Diyos, sabi niya, binigyan niya ng pangalan. The darkness and the sun. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw upang maghari sa araw. At ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Okay? Kaya,
lahat ng mga bagay na nakikita natin na ebidensya na ginawa ng Diyos. Kaya sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 20, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. So maunawaan natin yung Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Kung ganoon, hindi pwedeng magdahilan ng tao na walang Diyos. Hindi pwedeng magdahilan ng tao na hindi siya mananagot sa kanyang action, no, sa kanyang mga disobedience. Kasi sabi ko rito, upang wala silang maidadahilan. Hindi lang yun, binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu sa ating katawan. Kaya yung Espiritu yun ay kailangan maligtas, hindi ba? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa loob ng lupa, hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaya yung buhay na kaluluwa, importante po yung kaligtasan nito, hindi ba? Sinabi doon, binigyan tayo ng Diyos ng katawang Espiritu. Yan yung soul. So, where is the destiny of your soul after death? Saan siya pupunta pagkatapos ng kamatayan? Sinabi ko roon, sapagkat hindi ako makikipagtalo ng pakialaman o magagalit man akong lagi, sapagkat ang Espiritu ay manlulupay-pay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Kaya, yung mahalagang pinag-uusapan natin ay yung kaligtasan ng inyong Espiritu o kaluluwa. Dahil sinabi sa Bible, doon sa Mateo chapter 10 verse 28, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kundi katakutan niya siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Okay. Hindi mo ba nakakatakot ito? Sabi po ng Bible, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ito yung gawain ng tao. Pero hindi niya kayang pumatay ng kaluluwa. Katakutan ninyo siya. Sino po siya? Yan po ay ang Diyos. Okay. Dahil kung ang tao ay tuloy-tuloy sa kasalanan, yung kanyang gawain, mahuhulog yung kanyang kaluluwa dito sa lugar na ito. Diba? Kaya sabi doon, sinabi ko rito, katakutan niya siyang makakapuksa ng kaluluwa. Kaya, napakahalaga yung pag-aaral patungkol sa kaligtasan. Okay. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, na nasa nagiliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalakihan ng kanyang kalakasan. Ang sabi ko dito, ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, tatanggap sila ng kaparusahang walang hanggan. Ano po yung kaparusahang walang hanggan? Yung kaluluwa nila ay mahuhulog doon sa kapahamakan. Okay. Pag sinabing kaparusahang walang hanggan, wala pong katapusan. Eternal destiny. Kaya, what is a human composed? Meron tayong tinatawag na spirit. No? Yung conscience and desire to live forever. Okay? Soul, this is our emotion, will. And then, yung ating body is the appetites, instincts, and sexual desire. Kaya kapag ang tao ay lumisan, naiiwan na lang yung katawan. Okay. Katawan na lang. Pero darating ang time, magiging alapok na rin. Di ba? Kaya sinabi ng Bible, no, ano nga ba yung tao? Ano nga ba yung tao para sa paningin ng Diyos? Pagkatapos dito, Ezekiel 18 verse 4, lahat ng buhay ay akin, ang buhay ng ama at ng anak ay akin, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang sabi po rito, yung kaluluwa, hindi po yung katawan. Ang ibig sabihin, yung soul na nagkakasala ay maaaring mahulog dito. Maaaring mahulog.
Yung cause ng spiritual death ay sin, because of sin. Pero yung cause of physical death ay marami. Una, alcohol. Nakakamatay ba yung alcohol? Yung alak? Harmful use of alcohol kills more than 3 million people each year. Most of them men. So, ito po yung survey ng WHO kung ilan ang namamatay sa alcohol. More than 3 million people died as a result of harmful use of alcohol. So, yung cause ng kamatayan ng katawan nila. Pero yung katawan nila, siyempre, may dalawang kamatayan sa Biblia. Kamatayang spirito at kamatayang katawan. Di ba? Hello, nandiyan po kayo? Pangalawa, illegal drugs. Influenced by friends. Okay? Illegal drugs cause of 250,000 global deaths yearly report find. About 200 million people worldwide use illegal drugs year, according to a new report. Okay? So, ibig sabihin, isa rin sa source ng kamatayan ng katawan ng tao ay drugs. Kaya pagka nahulog sa drugs, uliiksi din ang buhay. Diba? Yossi, okay? Cigarette. Isa rin sa mga source ng kamatayan ng tao. Okay? Tobacco use increases the risk of death from many diseases, including heart disease, cancer, stroke, respiratory disease. Okay? 7.1 million deaths worldwide. Maging yung mga women. Okay? So yung mga gumagamit nito ay nagiging cause din ng kamatayan ng kanilang katawan. Pero yung problema, yung kanilang espiritu pagkatapos ng kamatayan. Kaya sinabi ko, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang magawa ay kinakaila nila. Palibhasa sila ay kasutlang-sutlang at mga masuwayi, hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Kaya maraming mga relihiyosong tao ang gumagamit nito. Meron ba mga relihiyosong gumagamit nito? Alcohol, meron po bang relihiyosong gumagamit nito? Actually, pagkatapos nilang mamanata, sa bote naman sila nakaharap. Di ba? Ano nga ang tao upang sa iyong alalahanin at ang anak ng tao upang sa iyong kalinganin? Gayun may ginawa mo siya magbabalang ng kaunti sa Diyos at tinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Ano nga ba ang tao? Bilang yun, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Yung buhay natin, hindi humahaba, maiksi lang. Kaya, yung maiksing buhay, no? Kapag natapos ng kamatayan, yung mahalaga ay kung saan pupunta. Our body has become weak, little by little, and sooner return to the dust. The compost of our body came from the ground. It was proven by scientific research. Our body was live in a span of short time and will become decayed. Even the best doctors and God of wealth can stop melting in our body after we die. Yung body, okay? Little by little, okay, nagiging weak, pabalik sa alako, yung ating katawan. And what is the meaning of life? 70 to 80 years old, before and after. Okay? Enjoy now, suffer later. Diba? Enjoy sa mundong ito, katulad ng lalaking mayaman, masaya, kumakain, pero pag alis niya, nahulog siya dito. Okay? Iniisip nila, yung mga kasalanan, yung mga gimmicks, mga kasiyahan sa mundong ito, ay masaya naman dito. Diba? Kaya enjoy now, suffer later, before and after. Kaya yung mga Kristiyano naman, dahil sa paglakad sa makikot na pintuan, nag-suffer, but enjoy later. Baligtad. Catherine C. died at the age of 29 years old. Diba? Bilyonarya ba ito? Bilyonarya? Ha? Bilyonarya? Anak
ng nasirang Henry C. Sr., di ba? Siya ay heredero dapat. Pero at the age of 29, so namatay siya sa isang karamdaman. Kahit gaano karami yung pera na meron sila ay hindi niya napigilan. Si Steve Jobs, before and after. American business magnate inventor Steve Jobs had net worth of $10.2 billion. Maraming pera. Namatay siya sa edad na 51 years old. Okay. Before, ito yung buhay niya, but after, nagkasakit siya ng cancer, okay, pancreas cancer, ito na siya. And then after that, namatay siya 51 years old. Bata pa. Saan na kaya yung mga pera niya ngayon napunta? Kobe Bryant, his daughter, death. Nabalitaan niyo na to? So, ganito yung natagpuan doon sa nag-crash na helicopter. Nasunod yung kanyang katawan. So, lahat sila, hindi nila na-expect na sila ay dapat na ng ganito kamatayan. Bakit po? In-expect ba nila na darating sa kanila ng maaga yung kamatayan nila? Hindi nila yun inaasahan. Kasi may pera sila, mayaman sila. Kaya, maging si Kobe Bryant, maging si Catherine C., maging si Steve Jobs, hindi niya inaasahan. Kaya sinabi ng awit, Panginoon, ipaalam sa akin ang aking katapusan, kung paano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito ang aking mga araw ay ginawang ilang mga dangkal. Sa paningin mo'y tulad sa wala ng aking buhay. Tunay na ang bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagpupunton at hindi nalalaman kung sino ang magtitipon. Kaya sinabi rito, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan. Alam niyo yung mga tao, hindi nila alam na may katapusan yung buhay nila. Minsan maaga, minsan medyo matagal, di ba? Kayo ba? Alam niyo ba kung kailan kayo mabubuhay? Siyempre, dapat ang problemahin ng tao, yung pupuntahan niya sa kabilang buhay, di ba? Yung lalaking mayaman, marami siyang pagkain, marami siyang masaya yung katawan niya dito sa lupa, samantalang si Lazaro, naghihirap yung katawan niya dito sa lupa, pero espiritu niya umaasa sa Diyos. Kaya nung kaya silang namatay, so magkaiba yung kanilang pinuntahan. Yan yung paalala sa akin. Paalala ko sa inyo, di ba? Na pag umalis tayo dito, meron kayong papasukan na dalawang destiny, eternal. Kaya yung tanong, where will you spend your eternity after death? Di ba mahalagang tanong yan? No, maaaring malibang kayo sa mundong ito, bata pa kayo, marami kayong pangarap, marami kayong ginagawa, pero sinong mga pagsasabi kung yung buhay nga natin ay magiging mahaba pa, di ba? Kaya sabi dito, ipaalam sa akin ang aking katapusan. Kaya yung pag-aaral na ito ay para sa buhay na walang hanggan. Enjoy little things in life. You don't really need a lot of material things in times of facing the death. Sabi ni Isa Calzado. Sabi niya, in times of facing death, hindi mo kailangan ng maraming pera. Diba? Kunti lang, pambayad lang doon sa tao at sa pang-service. Yun lang ang kailangan mo. Kasi ikaw namamatay, may utang pa, nagiging na. Di ba? Kunti lang. Of course, siyempre, hindi naman sinabi huwag tayo magtrabaho. Hindi naman sinabi huwag kayo magharap. Pero ang sinasabi dito, pag-isipan din natin yung pangangailangan ng ating espiritu, yung soul, saan ba pupunta pagkatapos ng buhay. Sasabi ni Freddy Aguilar, buhay nga naman ng tao. O ang buhay nga naman ng tao, di mo maintindihan, di mo malaman kung saan natutungo. Kung nakabi mo ng pangarap, di pa rin masaya, ang nais mo'y madagdagan, limot mo na yung pinagmulan. Bakit nga ba ganito ang tao'y walang kasiyahan?
Buhay nga naman ng tao, hindi mo alam kung saan ka tutungo. Kaya pagkatapos ng buhay dito, sinabi ng Biblia, sa pawis ng iyong mukha kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat di ang pakinuha, ikaw ay alabok ka sa alabok ka, babalik. Totoo po ba ito? Ito lang yung process ng buhay, di ba? Kaya, ano yung mas mahalaga? Yung katawan o yung espiritu? Yung katawan ay babalik sa alabok. Pero yung espiritu ay maaaring pumasok dito o umakyat sa langit. Di ba? So, alin ang mas mahalaga sa paningin po ninyo? Katawan o espiritu? Mas mahalaga yung espiritu, di ba? Kaya kung ang iniisip lang ng tao yung para sa katawan lang, ito lang ang kanyang iniisip, hindi niya iniisip ito, so magagaya siya dun sa lalaking mayaman. Iniisip lang ng lalaking mayaman, kontento naman yung katawan niya. Satisfied naman yung body niya. Pero yung soul niya, no, nung umalis dito sa mundong ito, nahulog doon sa, nahulog dito. Kaya kayo nandito, inibita, para maligtasan niyo yung lugar na ito sa pagdating ng panahon. Malaman niyo na mayroong kaligtasan mula dito. But man dies and is laid away. Indeed, he breathes his last, and where is he? Ito na lang yung makikita, di ba? Puntod na lang. Yung espiritu ay kung saan nahulog. Kaya yung buhay, maiksi lang. Maaaring nandito na kayo sa part na ito, o maaaring nandito na. Siguro ako, maaaring nandito na, huwag naman masyado dito. Maitim lang ang buhok. Maputi lang buhok ko, pero bata pa ako. Tingin ko sa sarili ko. Ito kasi maputi lang talaga ang buhok, di ba? Kaya ako, darating din ako dito sa panahon na ito, di ba? Siyempre, kung hindi mo pinaghandaan yung kamatayan mo, hindi ka hanggang umalis dito, at hindi mo alam kung saan ka patungo pagkatapos ng buhay, ano ang meron ka sa puso pag gano'n? Pag meron gano'n, pag hindi ka handa, hindi mo alam kung saan ka pupunta pag alis mo dito, ano ang meron sa puso? May fear, di ba? Nakakatakot, saan kaya ako mahuhulog pagkatapos? Pero yung mga tao na natanggap ng biyaya at ng kaligtasan, walang fear sa kamatayan. Dahil alam nila kung saan sila. Diba? Kaya sinasabi ng awit 70 to 80 lang. 80, sabi nito, the days of our lives are 70 years. And if by reason of strength, they are 80 years. 70 to 80 lang. Pero sa tingin ko, sa ating panahon, yung 70 ay impossible nang maabot pa ng tao. Di ba? Alam nyo, yung mga tinatamaan ng mga COVID, napakarami, di ba? Napakarami buong mundo. Sa isang igla, maging yung mga doktor, tinamaan din ng COVID, marami rin mga doktor at nurses na namatay. Hindi nila na kaya gamutin yung kanilang sarili. So, gaano pa kaya tayo? Hindi naman tayo mga nurse, doktor. Di ba? Hindi nila ina-expect na darating sa kanila yung ganong kamatayan. Pagpasok ng COVID, hanggang ngayon, marami pang namamatay sa COVID. Di ba? So, where am I going to when I die? Yun yung mahalagang tanong. Maraming tao naglalakbay dito. Hindi alam kung saan pupunta pagkatapos ng buhay. Kaya, sabi mo dito, and after my skin is dry, this I know, that in my flesh I shall see God. Therefore, thus will I do to you, Israel, because I will do this to you, prepare to meet your God, O Israel. Prepare to meet your God. Kaya ganito lang yung simula ng tao, di ba? Ito yung beginning, ito naman yung ending. Parehas lang, di ba? Nung bata pa siya, nakasakay siya dito sa stroller. Tapos nung matanda na siya, nakasakay pa rin siya sa wheelchair.
Pabalik lang siya doon sa kanyang pinagmalaki. Okay? So, ganito lang yung process. Birth, study, exam, job, marriage, success, retire. After the retirement, death. So, sana pupunta pagkatapos. Yan yung purpose ng buhay ng tao. Dito lang sila nakapokus. Dito lang. Ito lang yung focus. Pero, saka na lang ito. Ang problema, ito ay biglang dumarating na hindi mo inaasahan. Yung mga taong mayayaman, mga taong sikat, hindi naman nila in-expect, di ba? Si Henry, yung si Catherine C., Kobe Bryant, marami pang mga tao na hindi nila in-expect. Marami sa mga natutulog sa alabog ng lupa ay mag-iising. Ang iba'y tutungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tutungo sa kahihiyan sa walang hanggang pagkama. So if you die today, where will you spend your eternity? Mahalaga po yung tanong. Kaya kung tatapos po ninyo yung Bible seminar hanggang Friday, yung tanong na yan ay masasagot po ninyo ayon po dito sa salita ng Diyos. So most of young generation don't have time to think their life during their adolescence. Marami ng kabataan ngayon dito Diba? Hindi nila iniisip yung kanilang buhay habang sila ay mga bata pa. Anong nasa isip nila? Yung buhay dito ay kasiyahan lang. Hindi po, dapat din isipin niyo yung kaligtasan ng inyong espiritu. Diba? Dapat isipin din yung kaligtasan ng kaluluwa. Why they will fail to think the importance of eternal life? Because of religion. Kaya yung minsan, pag sinabi mo, uy, dalo ka naman ng Bible seminar, ay kasi may religion na kami. Kasi meron na kami. Meron tanong, ligtas na ba yung kaluluwa mo kahit naniniwala ka sa Diyos? Meron ka na bang pag-asa o meron ka na bang katiyakan na pag dumating yung kamatayan, makakapunta ka sa langit kahit may religion ka? And most Christians consider their own generational belief rather than the truth. Gayun ba, hindi niyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang iyong buhay, kaya may isang singaw sa sandaling panahon ay naglilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sabi ko dito, hindi naman natin alam kung ano ang magaganap bukas o ano mangyayari bukas, di ba? Hindi natin alam. Kaya mahalaga yung pangangaraw ng Ebanghelyo para sa kaligtasan. Salvation. So, birth, life, death, judgment. Kaya yung tanong, saan po kayo dito? Pag umalis kayo dito sa lupang. Alam niyo po, sa totoo, maraming tao ay hindi importante sa kanila yung issue na yan. Pero dapat, ito yung pinakamahalagang issue sa buhay ng isang tao. Saan ka pupunta pagkatapos ng buhay dito sa lupa? Okay? Dalawa lang. Paano yung mga taong namatay? Yung kaluluwa nila sa nahulog, meron bang purgatory? So, wala na pong pag-asa pag namatay. Di ba? Kaya yung lalaking mayaman at si Lazaro, magkahiwalay yung pinuntahan nila. Kaya yung kahilingan ng lalaking mayaman, sana balikan yung kanyang kapatid. Balikan ni Lazaro, pero hindi na pwede. Dahil yung pangangaral ng salita ng Diyos ay nandoon sa kanila. Kung sumampalataya sila doon sa salita ng Diyos, pwede, pag-asa sila. Pero kung hindi rin sila sumampalataya, katulad sila ng lalaking mayaman, inuubos ang kasiyahan ng katawan dito sa lupa, binigyan ng pagkakataon, hanapin yung kanyang kaligtasan, mahulog din siya dito. Ganon din naman po sa inyo. Kung wala po kayong salvation pa, so kung kayo ay datna ng kamatayan, mahulog po kayo dito. Pero kung kayo po ay makikinig ng Bible seminar hanggang Friday, so maaari yung kaligtasan ay nakikibigyan po ninyo sa pamamagitan ng biyaya. Kasi may dalawang pinapasukan ng tao, di ba? Isang makipot na pintuan at isang malawak na pintuan. Pakibasa po. Ito yung tuloy at ay sa pangin ng Diyos sa
Kaya ito yung kalooban ng Diyos, nais ng Diyos, will ng Diyos sa tao. Sila ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So makikilala lang naman natin yan, yung katotohanan, kung tayo po ay haharap dito sa harap ng salita ng Diyos. Kaya sana po, hanggang Friday, try nyo makinig ng Biblia. Hindi po para sa amin, kundi para sa inyong personal na kaligtasan. Diba? Kaya, tulungan po ninyo yung sarili nyo na hanapin yung daan ng kaligtasan para hindi kayo mapahamak pagdating ng Panginoon. Diba? So, tayo kayo na lang. Panginoon, maraming salamat po sa mga salitang ito na itinahayag po sa amin. Nawa po, kayo po ang may kakayanan at may kapangyarihan na pumila sa puso ng bawat nakikinig. Ang tanging gawain ng Iglesia ay ipahayag at ipangaral ng Ebanghelyo. Kaya tulungan niyo po yung mga lahat ng nakinig na magkaroon sila ng pagnanais sa Panginoon at kauwawa na hanapin yung daan ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng inyong salita. Samahan niyo po kami sa Bible seminar na ito hanggang sa Friday. Sa inyong mga kamay po namin ito pinag-atiwala ko Diyos. Ingatan niyo rin po yung mga uuwi sa kanilang bahay, Panginoon, habang naglalakbay. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much po. See you tomorrow.